So eto mga kababayan, pag-usapan po natin yung mga nakita po nating balita patungkol po sa dahilan kung bakit nababatikos ngayon etong si Senator Robin Padilla. Dahil meron daw pong pasimpleng pasaring etong si Robin Padilla kay PBBM. Natita matatalakay din po natin yung napakagandang ginawa nitong si General Manager ng PCSO, Mel Robles, para matulungan po ang ating gobyerno. Dahil alam naman po natin na ang PCSO ang isa sa nag-aakyat ng malaking kita sa ating gobyerno mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung matinding kahihiyan ng mga Duterte ngayon, lalo na ni Mayor Baste, kung bakit nananahimik etong si Mayor Baste mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po eto pong video natin na ito, at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or topic na katulad po nito mga kababayan. At eto, umpisahan na po agad natin etong ating talakayan. Mega love shoutout muna sa One Squad Forever, yung mga kababayan natin, yung mga supporter natin dyan na naghahanap na makakausap, mga kababayan at kaibigan. Welcome na welcome po kayo sa One Squad Forever. Message nyo lamang po si Ma'am Chai Cheer, mga kababayan, sa ating comment section. So anyway mga kababayan, eto umpisahan na agad natin itong ating talakayan dito po sa pasimpleng pasaring nitong si Senator Robin Padilla na naging dahilan po para masupalpal po siya ng mga kababayan po nating Pilipino. So kung makikita nyo po, nagpunta yung presidente ng Ukraine sa Malacanang mga kababayan dito sa Pilipinas para personal na kausapin etong si PBBM mga kababayan. At dahil dyan, nag-post etong si Senator Robin Padilla mga kababayan na handa ka na ba kababayan? Diba kung mapapansin ninyo, kung makikita ninyo, nagkaroon dati ng conference mga kababayan etong si Senator Robin Padilla sa Senado na kung saan natanong po siya kung ano yung masasabi niya sa ginagawang hakbang ni PBBM para protektahan po yung ating mga teritoryo. At diba nagsalita doon etong si Senator Robin Padilla na tayo po yung isa sa pinag-uusapan sa buong mundo dahil nga daw mga kababayan sa nangyayari sa Pilipinas at saka China. At nabanggit din niya doon yung nangyaring gera sa pagitan po ng Russia at saka po ng Ukraine. So ngayon kung mapapansin ninyo, nung nagsama etong si PBBM at saka po itong presidente ng Ukraine mga kababayan, kaagad pong nagpasaring at nag-post itong si Senator Robin Padilla na handa ka na ba kababayan? Ibig sabihin mga kababayan, yung mga yan takot na takot magkaroon ng gera pero sila yung nag-iisip na magkagera. Naiintindihan nyo yung pinupunto natin mga kababayan? Diba sinasabi ni Senator Robin Padilla? Ano yung sabi niya mga kababayan dun sa kanyang press con? Nung tinanong siya patungkol po dun sa nangyari na pag-water cannon ng Chinese Coast Guard dun po sa ating mga sasakyang pandagat na nagdadala ng mga pagkain at tubig mga kababayan doon sa mga kababayan po nating Pilipino na sundalo na nasa BRP Sierra Madre. Ano yung sinabi ni Senator Robin Padilla? Gantihan din natin ng water cannon etong mga Chinese Coast Guard. So kapag ginawa natin yan, alam naman natin kung ano yung posibilidad na mangyari. Malaki ang posibilidad na kapag ginawa natin o gumanti tayo ng water cannon sa mga sasakyang pandagat ng China ay magmitsa ng gera mga kababayan, lalo na at doon sa pagganti po natin ay mayroon pong isang Chinese Coast Guard na binawian po ng buhay. Or di kaya naman sa pag-water cannon ulit pabalik ng Chinese Coast Guard ay mayroon pong Pilipino na kababayan po natin ang bawian po ng buhay. Diba kung mapapansin ninyo, yung mga sinasabing sentimiento ni Senator Robin Padilla parang wala sa hulog mga kababayan. Diba kung ating pagmamasdan yung kanyang sinasabi, lalo na yung sinasabi niya dito na handa ka na ba kababayan, alam naman natin hindi naman tayo manhid para hindi natin maintindihan yung gusto niyang ipahiwatig mga kababayan, na iniisip niya siguro nang dahil sa pagsasama ni PBBM at saka po ng presidente ng Ukraine nangangahulugan agad na makikipaggera po tayo sa Russia o kaya sa China mga kababayan. So ngayon kung mapapansin po natin, nabara po siya at nasupalpal siya ng mga kababayan po nating Pilipino. Katulad na lamang po nung sinasabi dito ng isang netizen na si Ma'am Kuloma Marife. Handa po para saan? Epis nga ang gusto ng presidente. Tapos binara din siya at sinupalpal ng kasamahan po nating vlogger na si Mark Santos Gamboa, or mas kilala po natin bilang Models of Manila. Ang sabi dito ni Tol Models of Manila, ang tanong Senator Robin Padilla, ikaw ba handa
Kanino ka kakampi kung sakali? Hindi ba idolo mo si Bonifacio? Huwag na sanang mag-pretend na kakampi ka ng Pangulo kung puro parinig lang din ang gagawin. Sabi pa dito, bakit may mga Pinoy kaya na ayaw daw sa gera pero gusto ihiwalay ang Mindanao? Ayaw daw sa gera pero gusto gumante at i-water cannon din ang mga Chinese Coast Guard. Di ba mga kababayan, kung makikita ninyo, naging paliwanag yan nitong si Senator Robin Padilla. Pero kung titingnan po talaga natin mga kababayan, si Senator Robin Padilla lang yung may gustong magkaroon ng gera base po sa kanilang mga sinasabi. At kung mapapansin ninyo, ganyan din ang sinasabi nitong si Harry Roque. Pero kung titingnan po natin yung mga paliwanag nitong si Senator Robin Padilla, parang nangangahulugan na siya po di umano yung may gusto na magkaroon po ng gera, hindi po tayo. Kasi nga ang gusto ng ating presidente, magprotekta lang tayo ng ating teritoryo. Kaya nga sinasabi ng ating presidente, napapairalin pa rin po natin yung tolerance natin pagdating po sa issue ng West Philippine Sea. Pero etong mga didishit na ito mga kababayan, at saka po itong si Senator Robin Padilla, sila yung may gusto na magkaroon ng gera. Hindi po ang ating gobyerno, hindi po ang ating presidente. Mga kababayan, sila po yung nagpapahiwatig na laging gusto nilang makipaggera, pero sa kanila din po nang gagaling yung mga pasimpleng patama laban po sa ating presidente. Kaya kung makikita ninyo, hindi rin natin masisisi yung mga kababayan po nating Pilipino kung bakit binabatikos etong si Senator Robin Padilla. Kasi nga, nagpo-post mga kababayan na tila parang hindi po ata pinag-iisipan nitong si Senator Robin Padilla. Uulitin ko lamang po, Senator Robin Padilla, number 1 senator po kayo na nanalo noong 2022 national election. So dapat tandaan nyo po yung pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Huwag nyo po sanang sayangin. Ang ginagawa po ng ating presidente ipaglaban po yung ating mga teritoryo base po sa pagmamay-ari po ng Pilipinas at base po sa inilabas na arbitral tribunal ruling nung panahon ng July 12, 2016 mga kababayan. Ngayon, Senator Robin Padilla, sana maisip nyo po na iniluklo kayo ng sambayan ng Pilipino at dapat tingnan nyo yung interes ng mga kababayan po nating Pilipino na laging malagay sa magandang bagay, hindi po sa alanganin. Ginagampanan nyo po naman din etong talang buhay ni Andres Bonifacio. So sana ipakita po ninyo yung pagmamahal sa ating bayan. Kasi base po sa inyong mga pananalita, parang gusto nyong ilagay sa alanganin yung ating bansa at yung ating mga kababayang Pilipino. Ano po mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po sa pasimpleng patama nitong si Senator Robin Padilla sa ating presidente? Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon pupunta naman po tayo dito pa sa isang balita na nakita natin galing po sa kaibigan natin na si Nino Barsaga, mga kababayan, or mas kilala natin bilang Kap. Ngayon kung mapapansin nyo, ang sabi niya kasi dito, OMG, 37 Davao City Hall employees nag-positive sa Chocobot test mga kababayan. Alam nyo na kung ano yung ibig natin sabihin. Ano ang masasabi ni Mayor Basti dito? Di ba kung makikita ninyo, nag-announce si Mayor Basti ng war on drug. Sino yung tinamaan? Mga kababayan po nating Pilipino na pobre na katulad po natin. Pero di ba may kasabihan tayo at may kasabihan yung mga matatanda na bago mo pakialaman yung trabaho ng iba, bago mo pakialaman yung syudad ng iba at bago ka manghimasok sa usapin ng Pilipinas, di ba dapat tingnan mo muna yung bakuran mo? Kasi baka mamaya madumi na pala. Mga kababayan, ngayon, sa kakapunan nila kay PBBM, sa kakatawag nila na bangag si PBBM, ayan yung naging resulta mga kababayan. 37 employees, ito natalakay na natin ito noong nakaraan, pero susundutan natin ulit ngayon. Ano po, 37 na Davao City Hall employees mga kababayan ang nag-positive po sa ipinagbabawal na gamot. Yan ba yung may magaling na mayor mga kababayan? Barwalti yan ng mga Duterte. Di ba alam naman natin na ang mga Duterte po ay galit na galit sa ipinagbabawal na gamot. Ang tanong dito, kung galit na galit kayo sa ipinagbabawal na gamot, bakit may 37 na employees, City Hall employees ng Davao ang nagpositibo po sa ipinagbabawal na bato? Mga kababayan, ngayon, eto i-play po natin etong balita na nakakita po natin galing kay Nino Barsaga. Mga kaibigan, alam nyo ito nakakagulat ito, mga kaibigan. Pinangangalandakan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, I hate to drugs. Di ba?
Diyan tayo napabilib kay Pangulong Duterte dati. Tama naman mga kababayan, kaya nga nanalo si dating Pangulong Duterte kasi nga ang pangako niya sa sambayan ng Pilipino, nalilinisin po niya ang Pilipinas sa ipinagbabawal na bato mga kababayan. 3 to 6 months, malinis po ang Pilipinas sa ipinagbabawal na bato. Pero ano nangyari mga kababayan? Natapos na yung termino, hanggang ngayon bumabati ko sa ating presidente, may ipinagbabawal na bato pa rin. Mga kababayan, di ba kung titingnan po natin sa lahat ng sinabi ni dating Pangulong Duterte at yung mismong ipinangako ni dating Pangulong Duterte hindi niya po natupad. Mga kababayan, at ito pa yung pinakamatindi. 37 Davao City Hall employees nagpositibo sa ipinagbabawal na bato. Kaya nga may kasabihan tayo na bakuran mo muna ang pakailaman mo bago ka pumuna sa bakuran ng iba. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Diyan tayo sumuporta sa kanya laban sa kontra-illegal. Pero may mga pagkakataon kaya nung panahon niya, nung siyang nanunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa, ilan kayang taga Davao City na empleyado ng City Hall ng Davao ang nagpa-positive sa drug test? Or baka hindi lang inilalabas sa social media. Baka hindi lang nilalabas sa news. Pwedeng ganon, syempre. Tama, kasi mga kababayan, nung panahon nila kasi, kung makikita nyo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, unang-una mga kababayan, hindi ka kasi pwedeng magsalita ng against sa kanila. Ano po, dahil marami pong trolls nung panahon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. Ngayon, ang pinakamatindi pa po dito, kung ngayon merong 37 na Davao City Hall employees na nag-positive mga kababayan, tingin ko, hindi lamang po ito ngayon lang na gumagamit itong mga tao na nagpositibo pong ito. Baka panahon pa ni dating Pangulong Duterte, talamak na po ang paggamit ng mga taong nagpositibong ito sa ipinagbabawal na bato mga kababayan. Diba kung titingnan po natin, baka nga tama si Tol Ninyo, etong si Best Ninyo Barsaga mga kababayan, malaki ang posibilidad na hindi lang nila ipinaalam sa publiko at hindi po nila ibinabalita mga kababayan kasi kahihiyan po talaga nila to. Unang-una, teritoryo po nila yung Davao. Tapos galit po sila sa ipinagbabawal na gamot. Tapos ang ending, ganito karami yung magpapositive mga kababayan sa ipinagbabawal na bato. Diba? Anyway, pagpatuloy pa natin. Kasiraan nga naman yun ng mga Duterte. Biruin mo, kampanya laban sa droga, galit sa droga, tapos may mga magpa-positive. Ito ang inyong sagutin. Bakit sinasabi ni Congressman Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na mayroon mga empleyado ng Davao City na 37 na galing nga pala yun mga kababayan kay Congressman Barbers dahil unang-una parang lumabas po ata, nabasa ko po ata ito sa Abante. Mga kababayan, doon ko po nabasa yan na talagang nababahala po siya dahil 37 na City Hall employee ng Davao ang nagpositive po sa ipinagbabawal na gamot. Ano po kaya nababahala? Etong si Congressman Barbers. So ngayon mga kababayan, eto po ang nakakapagtaka dito. Paano nalusutan ang mga Duterte ng 37 employees na yan na mismong kalapit na po nila mga kababayan na nagpositibo pa sa ipinagbabawal na bato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Government employee na nag-positive sa drug test. Yan pong mga nag-positive na yan, ayon kay Congressman Ace Barbers, lehitimong mga empleyado ng Davao City. Grabe no? Di ba nakakagulat? Paano nalusutan ang mga Duterte na may mga empleyado sila na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot na alam naman nating lahat na galit ang mga Duterte daw sa mga drugs. Tama! Hindi kaya pautot lang talaga? Hindi kaya kaek-ikan lamang ang sinasabing anti-drugs dahil kalaban? Biruin niyo mga kababayan sinasabihan nila si PBBM na bangag. Sinasabihan nila si PBBM na gumagamit daw po ng ipinagbabawal na bato. Pero nung panahon na si PBBM po naging congressman mga kababayan,
wala po tayong mababalita sa teritoryo niya na meron pong nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot na nagtatrabaho dun sa mga city hall mga kababayan or dun sa government ng Ilocos Norte. Wala po tayo nabalitaan ganyan. Ngayon lang po talaga tayo mga kababayan na bukod tangi na may nabalitaan na ganitong klase na kung saan yung dating presidente at yung mga anak ay galit na galit sa ipinagbabawal na gamot, tapos yung kanilang mga empleyado mga kababayan ay nagpositibo di umano sa ipinagbabawal na bato mga kababayan. Di ba kung titingnan po natin, talagang hindi naman natin pwedeng sabihin na coincidence at ganyan lang yung nangyari. Eh kung hindi mga kababayan, eto po talaga ay isang matinding kapabayaan. Mga kababayan, kung titingnan po natin, kung tutuusin. Dahil unang-una kung ikaw, Mayor Basti Duterte, talagang lumalaban at gusto mong mahinto yung ipinagbabawal na bato, dapat ang una mong tinutukan yung mismong mga nasa sa ilalim mo. Yung mismong mga empleyado mo. Tingnan mo, 37 na employee ng Davao City Hall ang nagpositibo. Di ba kahihiyan mo yan? Totoo naman mga kababayan, kahihiyan po yan ni Mayor Basti Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy po natin at saka ng mga Duterte. Laban sa negosyo, tignan nyo na lang mga kaibigan. Si Michael Yang. Michael Yang, malapit kay dating Pangulong Duterte. Malapit sa kanya, ginawa niya pa. Ito pagpapatunay ito bilang tama. Malapit sa kanyang tao na Ginawa niyang economic advisor pa mga kababayan. Yun talaga ang malupit, sinasabi, di umano at pinaghihinalaan di umano na talagang ulo ng ipinagbabawal na bato mga kababayan. Pero ginawa niya pang economic advisor mga kababayan, presidential economic advisor. Pakitama na lamang po kuha kung ako po ay mali. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ngayon na si Michael Yang nasangkot sa mga illegal drugs ayon sa Kongreso, inappoint niya pa nung panahon niya bilang secretary envoy ng mga Chinese. Isa pa yun. Tapos ngayon, ang nanunungkulan sa Davao City ay yung kanyang anak na bunso na si Mayor Basti Duterte. Paano kaya ano kaya itong ipapaliwanag kaya nila rito? Siyempre, sasabihin ng mga vlogger, sasabihin ng mga supporter, hindi naman kontrolado ng mga Duterte ang empleyado nila Kalokohan. Hindi naman nila pwedeng i-monitor na 24 hours yan o 74 hours. Tama, hindi nila kayang talagang i-monitor ang mga empleyado. Pero, ang tanong dito, bakit may mga nag-positive sa droga na empleyado nila? Yun ang tanong. Nung panahon kaya ni Pangulong Duterte, nung siya ang mayor, ilang empleyado yan niya kaya ang positive din sa drugs? Ilang empleyado rin kaya nung panahon ni Vice President, nung siya ang mayor ng Davao City? Ilan empleyado kaya ng Davao City Hall ang positive? Meron pa ngang allegation dyan, di po ba? Na isa sa mga staff ni BP Sara daw, nahuli rin daw dati. Nako! Daw, ha? Lumabas sa mga news yan. Di ba? Di ba lahat ng ibinabato nila kay PBBM bumabalik sa kanila ngayon? Mga kababayan, tinatawag nila si PBBM na bangag, inaakusahan nila ng kung ano-ano, pero lahat po yan ay bumabalik po sa kanila ngayon. Tingnan niyong mabuti mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, kapag kayong isang tao ay may ginagawang mabuti, tapos sinisiraan mga kababayan, hindi po nagtatagumpay yung taong naninirang yon. Dahil mga kababayan, alam naman natin from the start, ang ginagawa ni PBBM ay talagang pagtatrabaho lamang po. Bagamat pagtatrabaho lamang yung kanyang ginagawa, binabatikos pa rin po at ginagawa ng kwento ng mga basher ni PBBM. Katulad na lamang po nung dating administrasyon na hindi po makamove on, mga kababayan, sa pagpapalit ng posisyon. Ngayon kung makikita ninyo, lahat ng paninira ni Digong at nitong sina Mayor Basti Duterte at ng pamilya Duterte mga kababayan di umano laban kay PBBM, lahat po bumabalik po sa kanila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tapos ngayon, panahon ni Basti, ganun pa rin. Tama. Alam nyo, ito tapos ngayon mayroon war on drugs si Mayor Basti sa illegal na droga. Mismong bakuran niya, hindi niya malinis, hindi niya masilip, yung loob mismo ng bakuran ng kanilang gustong malinis. Abay, Mayor,
Sabi ka ng sabing bangag ang Pangulong BBM. Sabi ka ng sabing droga, nagdadrugs ang Pangulo, bangag, bangag. Teka, bakit mayroon kayong 37 na empleyado sa City Hall ng Davao City? Bakit hindi nyo kasuhan ng mga yan? Tama. Hindi pwedeng tatanggalin lang yan, dapat kasuhan nyo. Tama, ipakulong. Kasi unfair naman mga kababayan, doon sa mga naitumba nung nag-announce si Mayor Basti Duterte ng war on drugs mga kababayan sa Davao. Diba dapat talaga ang pinakamainam na gawin dito, talagang ipakulong po yung mga yan. Hindi po sapat na tanggalin lamang po, unfair doon sa mga binawian ng buhay nung panahon mga kababayan na nag-announce etong si Mayor Basti Duterte na ipagpapatuloy niya yung pamamaraan ng mga Duterte sa paglaban sa ipinagbabawal na bato. Mga kababayan, dapat ipakulong yung mga yan at dapat hindi lang basta tanggalin sa trabaho, kung hindi, bulukin sa kulungan yung mga yan. Ano po, dahil empleyado na nga sila ng Davao, tapos nagpositibo pa sa ipinagbabawal na bato. So nakanino yung kakulangan at kapabayaan yan? Imposible naman po mga kababayan na walang kontrol dyan etong si Mayor Baste. Mga empleyado niya po yan at kahihiyan niya po yan. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Tagutin ninyo. At dapat pailan nyo rin sa ombudsman yan nang hindi na makabalik sa tanggapan ng gobyerno ang mga adik na tauhan ninyo. Kasi under nyo po yan eh. Tama. In fairness naman po to sa mga napatay dyan sa Davao noong nakaraan, na mga sinasabing napatay na naman dahil daw sa war on drugs. Bakit may mga empleyado kayong buhay? Bakit yung mga empleyado na yan at 37, mga buhay pa yan, ba't hindi pa napatay yan? Connected din para sa illegal na droga. Tama. Abay, teka. Hindi kaya kalaban ang napag-iinitan? Tagkapartido, hindi nakaputang ina. Nagkakaulo lang tayo rito. Kaya dapat lamang. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, na palakasan system. Parang katulad lang yan nung nangyari sa Senado kay Kibuloy at kay Robin Padilla at dun sa iba pa mga senador. Parang ganito rin yan mga kababayan, di umano. Na kung saan kapag kaibigan ka partido mga kababayan, ligtas ka. Pero kapag ikaw ay karibal at kalaban, talagang tumba ka. Mga kababayan, parang ganito yun nangyayari. Kaya hindi talaga may iwasan na sabihin ng sambayan ng Pilipino na baka yung mga ipinatumba mga kababayan, mga karibal sa negosyo. Di umano, mga kababayan. At yung mga nagpositibo na nananatiling buhay, mga kasamahan. Di umano, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Lamang imbestigahan yung mga napatay sa judicial killing ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Para magkaalaman kung yung ba'y sangkot talaga sa illegal na droga. Bago kayo kumuda, bago kayo magsalita, bago kayo magparatang na ang Marcos administrasyon ay adik, linisin nyo muna ang bakuran ninyo. Nakakahiya po kayo, madam. Nakakahiya po, Mayor Baste. Ayan, maliwanag naman. Kung makikita ninyo, maliwanag naman ang sinasabi ni Kap ninyo na talagang unfair naman dun sa mga binawian ng buhay nung nag-announce, mga kababayan, etong si Mayor Baste, nagagamitin ulit niya yung pamamaraan ng kanyang tatay sa paglaban sa ipinagbabawal na bato. Unfair naman dun sa mga napaslang, mga kababayan. At biruin nyo kung makikita nyo, etong 37 na ito ngayon nakakapagtaka kung talagang tunay na lumalaban kayo sa ipinagbabawal na gamot at ganyan yung pamamaraan po ninyo, dapat etong 37 na ito, na ipatumba nyo na yung pakikipaglaban ng pamilya Duterte sa ipinagbabawal na bato. Mga kababayan, ano po, so kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa topic na ito na tinalakay po natin, mga kababayan. At ngayon, punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan, mga kababayan, ito talaga yung nakakabilib dito kay GM Mel Robles ng PCSO. Sa kabila ng mga batikos na ibinabato po sa kanya at mga accusation na ibinabato po sa kanya, mga kababayan, maging sa PCSO, nitong si Maharlika at nitong mga DD7, mga kababayan, masasabi pa rin po natin na mas magaling pa rin talaga etong si General Manager Mel Robles kaysa po kay Senator Robin Padilla at dun sa iba pa na mga bumabatikos po sa ating gobyerno. Bakit? Kahit binabatikos itong si General Manager Mel Robles, tahimik po siyang gumagawa ng paraan
at nagtatrabaho para matulungan ang ating gobyerno. Alam naman po natin, mga kababayan, na isa po ang PCSO sa nakapag-akyat ng malaking revenue or malaking kita sa ating gobyerno, mga kababayan. At ngayon, eto pong si General Manager Mil Robles, talagang masasabi po nating nagpasiklab na naman. Ano po, para matulungan eto pong ating gobyerno. Kumbaga, parang nagkaroon, mga kababayan, ng pag-uusap sa pagitan po ng mga pinuno ng malaking pasugalan po dito sa Pilipinas, na kung saan, mga kababayan, parang palalawigin pa nila ang nasasakupan, mga kababayan, ng PCSO para mas makatulong sa ating gobyerno sa pag-aakyat ng revenue, mga kababayan, at para makatulong po sa mga kababayan po nating Pilipino. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, na isa ang PCSO sa malalapitan pagdating po sa usaping medikal, mga kababayan. Ngayon, eto, basahin po natin itong nakita nating balita galing po sa bilyonaryo. Ang sabi po dito, Lotto Means E-Games, PCSO's Mel Robles, DFNN Ramon Garcia, coverage in online gaming summit. Tinagalog ko na yan, mga kababayan, para maintindihan po nating lahat. Ang sabi po dito, eto, basahin po natin. Dalawa sa pinakamalaking movers ng bansa sa industriya ng pasugalan ang kabilang sa mga thought leaders sa Sigma Asia 2024. Tour sa SMX Manila ang Philippine Charity Sweepstake Office General Manager Mil Robles at DFNN Executive Chairman Ramon Garcia Jr. ay tinanong ng panel host na si Patrick Kimhorn mula sa Pronet Gaming Asia. Tinalakay na Robles at Garcia ang epekto ng pagbabawas ng buwis sa mga nanalo sa sugal sa Pilipinas, mga pagsasaayos ng buwis, panlipo ng implikasyon at regulasyon sa pagsusugal. Binalangkas ni Robles ang estratehikong plano ng PCSO na palawakin ang mga tradisyonal na operasyon ng lottery nito sa online gaming space, mga kababayan. Kumbaga, di ba meron tayong mga kababayang Pilipino kasi na gustong tumaya sa loto, mga kababayan. Pero since malayo nga sa kanila yung outlet, yung iba sa kagustuhang tumaya, minsan tumataya po sila sa mga online. Ngayon, mga kababayan, paano pagka walang online? So hindi po makakataya yung mga kababayan po nating Pilipino. Kaya ano ang dapat gawin? Palawigin, mga kababayan. Tama po itong mungkahi at binabalangkas nitong si General Robles, mga kababayan, ng PCSO. Dahil kung titingnan po talaga natin, marami sa mga kababayan po nating Pilipino na one to click na lang yung gusto, mga kababayan, kaysa bumiyahe pa sila at maglakad patungo po sa mga outlet. Mas komportable po sila kung e-games, mga kababayan, yung pagtaya sa loto. Ngayon, kung titingnan din po natin kung marami sa mga kababayan po nating Pilipino ang tumataya na gano'n ng paraan, mas malaki din ang posibilidad, mga kababayan, na mas malaki pa ang kitain ng PCSO. At kapag ka malaki yung kinikita ng PCSO, mas malaki po yung maiiganansya na revenue sa ating gobyerno, mga kababayan, at mas marami pong matutulungan pa ng mga kababayan nating Pilipino na nangangailangan ng usaping medikal. Ano po na matutulungan itong PCSO. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, binigyan din niya ang apila ng mga laro sa lottery bilang opsyon sa mga taya at kalimutan ang nag-aalok ng mas malaking jackpot kumpara sa mga kasino at inihayag ang pagpapakilala ng 1 billion na nangungunang premyo. Samantala, binigyan din ni Garcia ang potensyal na paglago sa mga umuusbong na merkado ng pagsusugal sa labas ng Maynila, partikular sa Clark, Cebu at Iloilo. Mga kababayan, sabi pa dito, itinuturo niya ang mga makabuluhang pag-unlad ng mga paliparan sa mga rehiyon. Ito bilang isang akalista para sa kanilang pagpapalawak. Ang parehong mga lider ay nagpahayag ng optimismo tungkol sa kinabukasan ng industriya ng pasugalan sa Pilipinas na binibigyan din ng mga potensyal na benepisyo ng pagsasama-sama ng mga tradisyonal at electronic gaming platform. Uulitin ko, mga kababayan, ha, ito pong pinaplano ng PCSO or netong si Mil Robles, mga kababayan, at saka po nitong DFNN ni Ramon Garcia, mga kababayan, hindi po katulad ng Pogo. Ang Pogo po, mga kababayan, talagang masasabi po natin na ang karamihan po talaga ay illegal at talagang masasabi po natin na talagang kurap, mga kababayan, dahil yung kinikita naman po ng Pogo, minsan, mga kababayan, hindi naman po nababagahihan ang ating gobyerno. Kumbaga, mga kababayan, pansariling kapakanan lamang po nila yung kanilang iniisip. Hindi ko naman po nila lahat, mga kababayan, pero karamihan po talaga tulad na lamang po
dun sa NARED na Pogo Hub sa may Banban Tarlac na naiiugnay po mga kababayan sa iba't ibang klase ng krimen. Yan po yung pinagkaiba ng pinaplano ng mga leader po ng pasugalan, legit na pasugalan dito sa ating bansa mga kababayan kesa po sa Pogo. Ano po ngayon kung titingnan po natin, napakaganda ang naiisip nitong si General Manager ng PCSO Mel Robles mga kababayan para mas matulungan pa ang ating gobyerno na magkaroon ng kita. Ano po dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo, pag marami ang nagtiwala sa PCSO mga kababayan at kung ikaw ay tumataya sa PCSO, para ka na rin pong nakatulong sa mga kababayan po nating Pilipino dahil alam naman po natin kung gaano kahaba araw-araw yung pila ng mga kababayan po nating Pilipino na nangangailangan ng tulong sa usaping medikal mga kababayan, talagang alam natin yung sakripisyo din ng PCSO para matulungan yung mga kababayan nating nakapila na yon. Dahil kung titingnan po talaga natin, pagdating sa mga ospital mga kababayan, para mabawasan yung bill mo sa ospital, talagang PCSO yung nilalapitan mo at nakakatulong po talaga ng malaki mga kababayan. Hindi lamang po sa usaping medikal, kung hindi nakakatulong din ng malaki na makapag-akyat ng malaking revenue sa ating gobyerno. Kaya kung makikita nyo, lahat ginagawa ni General Manager Mel Robles para matulungan po ang ating gobyerno. Tahimik na nagtatrabaho, tahimik na gumagawa ng paraan para makatulong sa ating gobyerno. Ano po, ipagpatuloy pa natin mga kababayan dito pa sa isang nakita nating balita patungkol po dyan. Ngayon kung makikita ninyo, sabi dito sa Sigma, ano po, Sigma Asia 2024, Philippine gaming leaders discuss tax cuts, market growth, and regulatory opportunities mga kababayan. Ngayon kung makikita nyo, ang naandi dito kasi, etong si Garcia mga kababayan at saka po itong si Robles. Pinag-uusapan po nila kung ano yung mas makakatulong pa, ano po, para magkaroon ng magandang income yung ating mga pasugalan dito sa Pilipinas mga kababayan na makakatulong naman ng malaki at makakapag-akyat ng malaking revenue sa ating gobyerno mga kababayan at makakatulong sa mga kababayan po nating Pilipino. So ang sabi po dito, eto tinagalog ko na para sa inyo. Ito po yung source natin mga kababayan ha. Eto tinagalog ko na po para sa inyo. Sabi dito mga kababayan, ayan, Sigma Asia 2024, tinalakay ng mga pinuno ng pasugalan sa Pilipinas ang mga pagbabawas ng buwis, paglago ng merkado at ang pagkakataon sa regulasyon kasama sa unang araw ng agenda ng komprehensya sa Sigma Asia 2024, ang isang kawili-wiling fireside chat na itinaguyod ng Pronet Gaming na nakatuon sa epekto ng pagbabawas ng buwis sa mga nanalo sa pagsusugal sa Pilipinas. Tinalakay ni na Patrick Kinghorn mula sa Pronet Gaming, Asia, Mel Robles mula sa Philippine Charity Sweepstake Office or etong PCSO at Ramon C. Garcia Jr. mula sa DFNN ang mga pagsasaayo sa buwis, panlipo ng implikasyon at regulasyon sa pagsusugal, optimistic na pananaw sa maturity ng merkado ng gaming sa Pilipinas. Sabi pa dito mga kababayan, nagsimula ang talakayan sa isang optimistikong pananaw sa potensyal na maturity ng merkado ng pagsusugal sa Pilipinas kung saan parehong sina Mel Robles at Ramon Garcia ay nagpahayag ng tiwala sa hindi paggamit ng potensyal ng sektor ng lottery at iba pang anyo ng pagsusugal. Binigyan din ni Mel Robles ang kakaibang katangian ng lottery na tinutukoy ito bilang isang uri ng laro na taya at kalimutan na nagbibigay daan para mas malaking jackpot kumpara sa mga laro sa kasino. Binanggit din niya ang mga plano ng PCSO na maglunsad ng 1 bilyonaryo na lottery upang pukawin ang merkado na bigyan din ang papel ng operator sa pagpapalakas ng mga benta at pag-aambag sa mga kita sa buwis ng gobyerno ang pag-iisip ng 1 bilyong Asia na lottery. Ang pag-uusap pagkatapos ay lumipat sa ideya na ang pagsasama-sama ng mga produkto ng lottery sa buong Asia kasama sina Patrick Kinghorn. Ang tanong kung ang 1 bilyong Asia ay maaaring magagawa katulad ng Euro Millions, parehong nagpahayag ng interes na Mel Robles at Ramon Garcia sa konsepto kung saan iminumungkahi ni Robles ang idea ng World Lottery bilang isang kultura at mapag-isang kaganapan. Napakalaking tulong nun mga kababayan kung sakali na magkatotoo itong sinasabi dito at mungkahe ni General Manager Mel Robles na World Lottery mga kababayan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, tinalakay din ng panel ang katanggap-tanggap na pagsusugal sa iba't ibang kultura na binabanggit
na ang lottery ay madalas na nakikita bilang mas katanggap-tanggap na paraan sa pagsusugal sa lipunan. Tinutukoy nila ang iba't ibang limitasyon ng mga edad para sa pagsusugal sa Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa at ang potensyal para sa pagpapalawak sa mga lugar tulad ng pagtaya sa mga sports, mga layunin sa hinaharap para sa paglalaro sa Pilipinas. Sabi pa dito, binigyan din ni Ramon Garcia ang mga oportunidad sa paglago sa labas ng Maynila na itinuturo ang mga umuusbong na merkado ng pagsusugal sa Clark, Cebu at Iloilo. Binigyan din niya ang kahalagahan ng infrastruktura sa paliparan sa pagpapadali sa paglago ng mga pamilihang ito na binabanggit ang international na apila ng mga destinasyong tulad ng Iloilo. Sabi pa dito mga kababayan, eto ha, basahin pa natin. Habang papalapit ang season, tinanong ni Patrick Kinghorn, sina Mel Robles at Ramon Garcia tungkol sa kanilang mga layunin para sa hinaharap. Ipinahayag ni Robles ang kanyang pagnanais na makitang lumago ang kita ng PCSO upang suportahan ang higit pang mga layuning kawang gawa. Mga kababayan, habang binibigyan din ni Garcia ang kapaligiran, pangnegosyo sa regulasyon at ang mga bentahe ng demograpiko na ginagawang kaakit-akit na merkado ang Pilipinas para sa pagsusugal. Sabi pa dito mga kababayan, lahat ng mga mata ay nasa silangang Europa. Ang mga mundo ng paglalaro ay itinutuon ang pansin sa East Europe ngayong Setyembre kapag ang Sigma East Europe Summit 2024 ay dumaong sa Budapest. Mga kababayan, ngayon kung titingnan nyo ha, ano yung isa sa tinututukan ni Mel Robles dito? Ni General Manager Mel Robles mga kababayan, ang mapalaki. Ano po yung kita ng PCSO para makatulong po sa kawang gawa? Ano yung kawang gawa? Yun yung sinasabi ko sa inyo na araw-araw, halos araw-araw sa mga ospital na mayroong mga nakapwesto na mga outlet ng PCSO mga kababayan ang pinipilahan ng mga kababayan nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabawasan yung kanilang mga bayarin sa ospital mga kababayan, yung kanilang mga bills. Alam ko, hindi lang ako mga kababayan, yung personal na nakaranas na lumapit sa PCSO para mabawasan yung bill sa ospital mga kababayan. Maging kayo siguro mga kababayan ay naranasan nyo na rin na matapyasan po yung inyong mga bill sa ospital dahil sa napakalaking tulong ng PCSO. Yung mga natulungan ng PCSO mga kababayan at mga nakaranas ng katulad po ng naranasan ko, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi ninyo dito sa nais ni General Manager Mel Robles at layunin niya na mapalaki lalo yung kita ng PCSO para ano mga kababayan? Para matulungan yung mga kababayan nating Pilipino, para matulungan yung ating gobyerno mga kababayan. Dahil alam naman natin na talagang ang layunin at ang nag-iisang layunin ni General Manager Mel Robles ay matulungan yung mga kababayan po nating mahihirap. Dahil unang-una mga kababayan, gaya nga po nung sabi ko sa inyo, sa kabila ng mga batikos at pang-aalipusta na binabato kay General Manager Mel Robles, talagang ang tinitingnan pa rin po niya, mapalaki ang kita ng PCSO, madala sa kawang gawa at matulungan ang ating gobyerno. Mga kababayan, dapat ganito si Senator Robin Padilla at yung iba pa mga senador na bumabatikos sa pamamahala ni PBBM na saglip na bumatikos na lamang po kayo, bakit hindi rin kayo gumawa ng paraan ng katulad sa ginagawa ni General Manager Mel Robles na kung saan mga kababayan, mas pinipili niyang magtrabaho na lamang po ng magtrabaho at mag-isip ng mga idea na makakatulong pa para mas lalong lumaki ang kita ng PCSO at makatulong sa ating gobyerno. So kayo po mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa panibagong pagpapasiklab na naman ni General Manager Mel Robles para matulungan po ang ating gobyerno at para maipagpatuloy yung kawang gawa ng PCSO na nakakatulong sa mga kababayan po nating Pilipino. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan po ng inyong mga komento at hindi po nakakalimutan na mag-like ng ating mga video mga kababayan at hindi rin po nakakalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag mag-skip ng ating mga ads. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, utang ko sa inyong lahat kung nasa saan po ako ngayon. Maraming salamat po, especially sa One Squad Forever. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po.